Pinamaga ni Lolo ang maliit kong butas. Full stories. Nang bata pa lang ako, pangarap ko ng maging isang doktora kasi maagang namatay ang ama ko dahil sa sakit sa puso. At ang oras na yon ay walang tumulong sa amin. Kaya naman, namatay na lang si ama nang naghihirap sa labas ng hospital kasi nga wala kaming pera noon at halos lahat ng hospital ay tinanggihan kami. Kasi inihingan nila kami ng down para ma-admit down nila ang aking ama at magamot. Ngunit dahil sa wala nga kaming pera noon at isang tuka lang naman kami, ay wala kami na i-down sa ospital. Kaya tuloy namatay si ama na dilat ang kanyang mga mata. Kaya ng araw na yon ay sinabi ko at sinumpa ko sa aking sarili na magsisikap ako para maging isang doktora. At pag nangyari yon, ay tutulong ako sa mga may hirap na tao na gaya namin ngayon nang walang hinihintay na anumang kapalit. At bago namin mailibing si ama nun, ay katakot-takot din na hirap ang ginawa ni ina para mapalibing lang si ama kasi nga wala kaming pera. At ang mga kamag-anak naman namin ay mahirap din gaya namin. Halos umabot ng 3 linggo na pinaglamayan si ama para makalikom lang kami na pangbayad sa mga gastusin sa pagpapalibing sa kanya. At pagkatapos naman mapalibing si ama ay halos mabaliw na si ina kasi halos di na siya nagsasalita at makakausap. Kaya dahil dun ay mas lalo kaming nalugmok sa hirap at nabaon sa utang. Kasi si ina ay ayaw na magtrabaho kasi puro pagmumukmok na lang sa bahay ang ginagawa niya. Kaya naman dahil doon ay kumilos na lang kami ng aking kapatid na si Joanna. Nagtinda kami ng mga sampagita kung saan-saan para may makain lang kami sa araw-araw. Kasi kung sino ang aasahan namin ng aking kapatid ay walang mangyayari sa amin. Sabay-sabay kaming mamatay na dilat ang mata sa gutom. Ako po si Betty, kasalukuyang graduate student at malapit na ako makapagtapos ng high school. At kung papalarin ako, ay balak ko mag-college para makapag-aral bilang isang doktora. Pakinggan niyo po ang aking kwento kung paano ko nalagpasan at nalabanan ang sobrang hirap ng hamon sa buhay na isang gaya ko na mahirap lamang at napagtakumpayan ko dahil sa isang tao na tinuring kong isang lolo ko na. At siya ang tumulong sa akin para makamit ko ang aking mga pangarap sa buhay. Isang araw, pagkatapos kong pumasok galing school, ay bigla ko lang nadatnan si ina na naglilinis na siya ng aming bahay. Kaya dahil doon ay nagulat na ako. Kasi pagkalipas na 1 buwan, ay ngayon ko na lang ulit nakita si ina na ngayon na lang ulit siya kumilos ng ganon. Kaya dahil doon, ay natuwa ako sa akin nakita na yon kasi sinyalis na yon na okay na si ina. Ina, kamusta ka po? Mukhang okay na kayo ah. Naglilinis na kayo ngayon ng bahay. Oo anak, medyo okay na ako ngayon. Anak, pasyensya ka na ah. Kung naging mahina ako, di ako naging malakas. Buti na lang, ay di niyo ako sinukuan ng kapatid mo. Kayo ang gumagawa ng mga gawain at trabaho na dapat ako ang gumagawa nun. Anak, sorry talaga ah. Naging mahina ako. Di ako naging malakas sa harapan yung dalawa ng kapatid mo. Muntik na kayong mapahamak dahil sa akin. Buti na lang talaga eh. Matatag kayong dalawa at nakagawa kayo ng paraan para mabuhay tayong 3. Anak, patawarin mo ako sa nagawa ko sa inyo ng kapatid mo. Kasi di ko na kayo naiisip nun. Ang tanging iniisip ko lang ay ang ama mo at ang aking sarili. Sana anak, mapatawad mo ako ha. Wala na yun sa akin ina. Ang mahalaga ay yung ngayon. Okay ka na di ba? At mukhang nakamove on ka na sa pagkawala ni ama. Oo anak, medyo okay na ako. Susubukan ko magpakatatag para sa inyong dalawa ng kapatid mo. Kasi andyan pa kayo at buhay pa at lumalaban pa. Kaya napag-isip-isip ko na walang dahilan para sumuko na ako. Sige ina, salamat po. Mabuti naman ay nabuksan lang yung isipan sa bagay na yon. Ina, andyan na ba si Joanna? Oo anak, Betty. Andyan na siya. Maaga siyang umuwi para makapagtinda pa daw kayong dalawa ngayon.
ng mga sampagita. Ina, di naman yan pumasok ngayon. Dinaanan ko siya kayo na sa school niya. Sabi ng kaklase niya, di daw siya pumasok. Kaya gusto ko siya makausap ngayon. Tatanungin ko siya kung bakit hindi siya pumasok ngayon. Naku, ganun ba Betty? Alam naman kayang dahilan ng kapatid mo. Bakit di kaya siya pumasok kanina? Di ko nga din alam ina. Mabuti pa, puntahan na natin siya para makausap ko na. Asan ba siya ngayon ina? Andun siya sa kwarto. Halika, puntahan na natin siya ngayon doon. Sige ina, halika na po. Nang makausap na natin siya. Joanna, tawag ka ng ate mo. Gusto ko doon niya makausap. Ano bang ginagawa mo dyan ha? Ina, sige po. Pasok na lang kayo na ate dito sa loob ng kwarto. Sige anak, papasok na kami ha. At pagpasok namin ng aking ina sa loob ng kwarto, ay nakita namin siya na nagbibilang ng mga pera. Kaya dahil doon ay nagulat kami kasi ang dami niyang barya na binibilang. O Joanna, ang dami mong barya na binibilang ah. Saan galing ang mga yan ha? Saka kanina, galing ako sa school mo. Nakausap ko yung kaklase mo. Di ka daw pumasok kanina sa kakahapon. Ano bang pinagagagawa mo ha? Ate Betty, nagtitinda kasi ako ng sampagita kahapon at saka kanina. Kaya yon, di ako pumapasok sa school. Eto ate oh, ang dami ko ng pera. May pambili na tayong pagkain nila ina. Di na tayo magugutom. Hanggang bukas, may pambili pa tayong pagkain. Ano ka ba Joanna? Ba't mo yun ginawa ha? Di ba sinabihan na kita na mahalaga yung pag-aaral mo? Pero, anong ginawa mo ha? Ba't di ka pumapasok sa school mo? Nakakaasar ka naman oh. Sa susunod, huwag mo nang uulitin yan ha. Pumasok sa school, yun ang mahalaga. Ako nang bahala sa pagtitinda natin. Kaya ko naman pagsabayin yung pag-aaral ko at pagtitinda ng mga sampagita. Ikaw, di mo yun kakayanin. Huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo. Ate, galit ka ba sa akin? Gusto ko lang naman makatulong sa iyo eh. Kasi nakikita ko, nahihirapan ka na din sa mga ginagawa mo. Si ina kasi, di niya pa kaya magtrabaho. Kaya eto, gumagawa ko ng paraan para tulungan ka. Kaya sana ate, huwag ka na magalit sa akin oh. Di naman ako galit sa iyo Joanna. Ang akin lang naman ay hayaan mo na sa akin. Ipagtatugod ko sa inyo ni ina kasi kaya ko pa naman eh. Kaya sana, huwag mo kong suwayin na kasi mas nakakatanda ako sa iyo. Ate mo ko. Kaya lahat ng mga sinasabi ko sa iyo ay sundin mo dapat. Etong tandaan mo Joanna, pag-aaral mo pa din ang mahalaga. Para pag nakatapos ka, magkakaroon ka na ng maayos na trabaho at buhay. Mas okay yun, di ba? Kaya dapat mag-aral kang mabuti para wala tayong pag-awayan na dalawa. Ate, sorry po. Nais ko lang naman na makatulong sa'yo. Kaya ako ginagawa ang bagay na yon. Sana ate, maintindihan mo naman ako. At sana, huwag ka na magalit sa akin. Di naman ako galit sa'yo, Joanna. Ang gusto ko lang naman kasi, huwag mong pabayaan ang pag-aaral mo. Yun lang ang hiling ko sa'yo. At wala nang iba pa. Basta andito ako sa tabi niyo ni ina. Di ko kayo pababayaan. Ako ang bahala sa inyong dalawa. Kaya sana huwag na matigas ang ulo mo. Sana di na maulit to ha. Bukas, pumasok na sa school mo. At huwag na huwag ka nang absent ha. Sige ate, pangako. Di na ako absent pa. Sorry ate, kung nasaway ko mga sinabi mo sa akin at gusto mo. Hayaan mo ate, di na mauulit pa yon. Sige Joanna, mabuti naman kung ganon. Alika nga dito kapatid ko. Payakap nga ako. Ang sipag mo talaga. Siyempre ate, kanino pa ba ako magmamana? Di ba sa'yo lang? Sus, nang bola ka pa. Para di ka mapagalitan. Mga anak, pasensya na kayong dalawa. Nag-aaway pa kayo ng dahil sa akin. Kung naging matatag lang sana ako. Sana, di mo na yun ginawa Joanna. Sana di ka nahihirapan na magtinda ng sampagita. At di ka na umabsent sa school mo. Kasalanan ko to eh. May ina akong ina. Wala akong silbi. Di ko kayo nataguyod na maayos. Patawarin niyo ako mga anak. Ina, huwag ka nang umiyak dyan. At malungkot. Wala kang kasalanan dito. Nagkaganon ka kasi. Mahal na mahal mo si ama.
Kaya naintindihan kita, ina, kung bakit nahirapan ka bago ka makarecover mula sa pagkakamatay ni ama. Oo nga, ina, huwag ka nang umiyak. Wala kang kasalanan dito. Saka di mo naman kami pinilit ni ate na magtinda para buhayin ka. Kami ang kusang gumawa nun para may makain tayong tatlo. Saka nakita naman namin ni ate Betty na hirap ka at di mo kayang tanggapin ang pagkawala nun ni ama. Kaya tahan na po, ina, huwag ka nang umiyak dyan. Dapat maging masaya tayong tatlo kasi okay ka na po, di ba? At nakapag-move on ka na ng paonti-onti. Sige mga anak, salamat sa inyong dalawa. Buti na lang ay pareho kayo matatag. Kung nagkataon na mahina din kayo, wala na. Sana kaya tayo natupupulutin mga anak. Kaya salamat sa inyo, ha. Sus, nagdrama ka na naman dyan, ina. Tama ng drama. Mabuti pa kumain na tayo ng tanghalian. Kasi pagkatapos kong kumain, magtitinda pa ako ng mga sampagita. Joanna, dito ka lang sa bahay, ha. Huwag ka nang sumama sa akin, okay? Sige ate, di na ako sasama sa'yo. Dito na lang ako sa bahay para may kasama si ina dito. At pagkatapos na madrama at nakakaiyak na usapan namin na yon, ay agad na nga kaming kumain ng tanghalian. At pagkatapos kong kumain nun, ay agad na ako umalis ng bahay para ako ay makapagtinda na ng sampagita. Ginagawa ko yun araw-araw pagkatapos ng klase ko. Kasi kung di ko yun gagawin, ay magugutom kaming tatlo. Kasi si ina ay wala pang trabaho at kakarecover niya lang naman mula sa masakit na pagkamatay ni ama. Buti na nga lang ngayon ay okay na siya. Kaya masaya na din ako pag alis ko ng bahay kanina. At ang nasa kalagitnaan ako na pagtitinda ko ay bigla na lang umulan na malakas. Kaya dahil doon ay nagpasya muna akong sumilong sa isang waiting shed para di ako mabasa ng malakas na ulan. Ang kaso nga lang, ng oras na yon ay wala pa akong benta nun kahit isang sampagita. Kaya bigla ako nag-alala kasi halos isang oras ng ulan ay ayaw niya pa din tumigil. Kaya naman dahil doon ay napaisip na lang ako bigla. Pag nagpatuloy pa itong malakas na ulan ay wala akong maibebenta. Wala kaming kakainin bukas pag nagkataon. Kaya kahit malakas ang ulan ng oras na yon ay nagpasya na akong suungin yon para sa aking kapatid at ina. At higit sa lahat, para sa aking pangarap. Kasi sa pagtitinda ng sampagita ako kumukuha ng baon naming magkapatid. At habang naglalako ako ng sampagita sa kalakasan ng ulan, ay wala namang bumibili sa akin. Kasi nga lahat ng tao ay ayaw lumabas. Kaya naman, nagdesisyon ako sa mga bus terminal at jeepney terminal ako mag-alok ng mga tinda kong sampagita. Ngunit kahit doon ako nag-alok at nagtinda, ay wala pa din bumili sa akin kahit isa. Kaya ng oras na yon ay napapaiyak na lang ako habang hawak-hawak ko yung mga sampagita at ako'y basang-basa ng ulan. At pagsapit na ng gabi ay wala pa din ako na ibebenta kahit isa. Kaya naman, tuluyan na ako napaiyak na malakas habang ako'y naglalakad sa gilid ng kalsada. At maya-maya pa, dahil sa gabi na yon, ay nagpasya na ako umuwi kahit wala akong naibenta kahit isa. At pagsakay ko sa isang jeep, ay walang tigil sa pagpatak ang aking luha. Sa tabi ako ng driver na upo kasi nabasa na ako ng ulan. At nakakaya naman kung doon pa ako tatabi sa looban ng jeep. At habang napapaiyak ako nun, ay napapansin ko yung driver ng jeep panay tingin sa akin. Siguro napansin niya na umiiyak ako, kaya siya napapatingin sa akin. At maya-maya lang, ay nag-abot ako sa kanya ng aking bayad. Manong bayad po? Diyan lang po ako sa may gasoline station. At pag abot ko nun sa driver ng jeep, ay di niya yung kinuha. Nginitian niya lang ako. At sabay sabi niya sa akin "Iya, sige na. Huwag ka na magbayad. Napansin ko kasi mukhang malaki ang problema mo. Sana sa di ko pagtanggap ng bayad mo ay makatulong ako sa iyo, iha. Sige na, itago mo na yung bayad mo." Kaya naman, dahil sa sinabi na naman ng driver ng jeep, ay napatingin ako sa kanya agad. Pagtingin ko sa kanya, ay nakangiti siya sa akin. At kita ko sa mukha niya na bukal sa loob niya yung di niya pagtanggap sa aking bayad.
Manong, sigurado po ba kayo na di nyo nakukunin yung bayad ko? Sayang din po itong 15 pesos. Manong, kunin nyo na po ito. Nakakahiya po sa inyo eh. Di naman tayo magkakilala. Tapos, ililibin nyo ako ng pamasahe. Sige na po, kunin nyo na to. Okay lang, iha. Sige na, kunin mo na yan. Alam ko, mas kailangan mo yan ngayon. Kaya naman dahil doon, ay di na ako nakaimik at napangiti na lang ako sa driver ng jeep. At saka ko siya, pinasalamatan ng sobra. Manong, maraming salamat po ha. Ang bait nyo naman po sobra. Alam ko po kasi, mahirap din magbiyahe ng jeep. Pero, nagawa niyo po din akong ilibre. Kaya salamat po. Wala yun, iha. Maliit na bagay yan. Kung tutuusin, sa araw-araw ko nagpapasada ng jeep. Ang dami din naman, di nagbabayad sa akin. Pero, hinayaan ko na lang sila. Pinapasuggest ko na lang ang bagay na yon. Kaya ikaw, iha, huwag ka na mahiya sa akin kasi kusa ko naman di tinanggap ang bayad mo. Sige Manong, salamat po sa inyo. Ang bait niyo po talaga. Wala yun, iha. Nga pala, napansin ko kanina ka pa umiiyak ka. Pagsakay mo pa lang sa akin, umiiyak ka na. May problema ka ba, iha? Pwede mong sabihin sa akin, iha? Baka makatulong ako sa iyo ngayon. Manong, opo, may problema nga ako. Pero, huwag niyo na pong alamin. Labas po kayo dito. At di naman po tayo magkakilala. Kaya nakakahiyang i-open ko pa yun sa inyo. Salamat na lang po Manong sa pag-aalala nyo sa akin. Itong di nyo pagkuha sa bayad ko ay laking tulong na sa akin ito. Iha, huwag ka na mahiya sa akin. Isipin mo na lang lolo mo ko. Baka sakaling matulungan kita, di ba? Huwag ka na mahiya. Sige na, sabihin mo na sa akin yung problema mo. At dahil mapilit yung Manong driver ng jeep, ay nagawa ko na yun sabihin sa kanya. Manong, ano kasi, ito po, ni isa wala akong benta. Walang bumili sa akin ng sampagita. Basang-basa pa ako ng ulan. Dito lang po kasi kami kumukuha ng kapatid ko para makapag-aral kaming dalawa. Pati pangkain namin. Dito na din namin kinukuha sa paglalako ng sampagita. Yun nga po, dahil sa wala akong benta ngayong araw, ay wala po kaming makakain at wala kaming baon sa school para bukas. Ganun ba, iha? Asan bang mga magulang nyo ng kapatid mo? Di nyo ba sila kasama ngayon sa bahay? Manong, kakamatay lang po ng tatay ko. At yung nanay ko naman ay kaka-recover niya lang din. Kasi, dinamdam niya ng sobra yung pagkawala ng tatay ko. Kaya yun, hindi siya nakapagtrabaho ng isang buwan mahigit. Kaya eto, kami ng kapatid kong gumagawa ng paraan para makakain kami at makapag-aral. At higit sa lahat, mabuhay araw-araw. Kaya ito Manong, mahirap talagang buhay namin ngayon. Lalo na, pag wala akong benta ng sampagita, di kami kakain. Pagkasabi ko nun sa Manong driver ng jeep, ay napatingin siya sa akin at pakiramdam ko ay naawa siya. Kaya naman, bigla niyang binuksan yung kahon na maliit kung saan niya nilalagay yung mga pera niya at kinita sa pamamasada ng jeep. Iha, wag ka nang umiyak. Ako nang bahala sa'yo. May kakainin ka pa din ngayong araw at makakapasok ka bukas sa school mo. Kayong dalawa ng kapatid mo. Magkano ba lahat ng sampagita mo? Ako nang bibili niyan lahat. Nagulat ako sa sinabi sa akin ni Manong driver kasi di ko akalain na gano'n ang kanyang gagawin. Kaya naman, napatanong ako sa kanya kung totoo ba yung sinasabi niya sa akin. Manong, totoo ba yung sinasabi mo sa akin ngayon? Madami po itong sampagita ko na tinda. Kaya kung bibili niyo to lahat, ay baka maubos ang kinita niyo ngayong araw. Huwag ka mag-alala, iha. Ako nang bahala doon. Huwag mo na akong problemahin pa. Kaya akin na yung mga sampagita mo lahat. At sabihin mo sa akin kung magkano yan nang mabayaran ko na ngayon. Talaga Manong? Sige po. Di ako muna dalawang isip. Natanggihan ang tulong nyo na yan sa akin ngayon. Kasi kailangan ko talaga siya ngayon. Bali, 400 pesos po lahat ng halaga ng mga tinda kong sampagita. Sige iha, etong 500 pesos ha. Sa'yo na yung sukli. Huwag mo nang ibigay pa sa akin ha. Para may patadag ka pa sa baon mo. Naku, nakakahiya naman po sa'yo Manong. Baka wala ka na pong maiuwi na kita para sa pamilya mo. Kaya ibibigay ko po sa inyo yung sukli mo na 100 pesos. Iha, wag na. Okay ako. Kaya ko ng sarili ko. Saka iha,
Wala na akong pamilya. Mag-isa na lang ako sa buhay. At ng pagpapasada ng jeep, ginagawa ko na lang to. Para di ako manghina at para maging malakas. Padin ako sa araw-araw. Iha, kunin mo na yung sukli. Huwag mo nang ibalik pa sa akin, okay? Kasi may sapat na pera naman ako at may ipon na ako. Ikaw, kailangan mo yan. Kaya sa'yo na ha. Sige na iha, huwag ka na mahiya sa akin. At pag kulang pa yan, pwede ko naman dagdagan. Kung gusto mo lang naman iha. Nako Manong, wag na po, nakakahiya na po kasi sa inyo. Okay na po ito. Salamat po talaga sa inyo. Ang bait mo po Manong. Nga pala Manong, ano bang pangalan mo? Pwede ko bang malaman? Iha, ako si Kanor. Tawagin mo na lang akong Lolo Kanor. 61 na kasi ako iha. Ikaw ba iha? Anong pangalan mo? Pwede ko ba din malaman? Manong, ako po si Betty. Kinagagalak ko pong makilala kayo. Ang ganda pala ng pangalan mo iha. Sige, kinagagalak din kita makilala Betty. Nga pala Betty, anong grade ka na ba? Grade 12 na po ako Lolo Kanor. At sa darating na March, graduate na po ako ng high school. Ayos pala iha Betty, magka-college ka na din pala. Saan mo pala balak mag-college? At anong kursong nais mo? Nako Lolo Kanor, mukhang malabo na ata na makapag-college ako. Kasi base sa pamumuhay na meron kami ngayon, ay malabo po na makapag-college pa ako. Ganun ba iha? Anong kurso ba sanang nais mo ha iha? Kung sakaling makapag-aral ka pa ng college. Gusto ko po sanang maging doktora Lolo Kanor. Kung sakaling na makapag-aral pa ako ng college. Kaso mukhang di na yung mangyayari pa. Nakakalungkot naman. Maganda nga doktor. Kaso may kamahalan ng kurso na yon. Iha Betty, huwag ka mawalan ng pag-asa. Malay mo naman 'di ba isang araw makapag-aral ka ng kurso na doktor. Sana nga Lolo Kanor, mangyari yung nais ko na yon. Ay Lolo Kanor, dito na po ako para po. Salamat po ulit sa ginawa niyong tulong sa akin sa pagbili niyo ng sampagita ko. Sana po magkita ulit tayo bukas. Sige iha, ingat ka. Oo, magkikita ulit tayo Betty. Araw-araw naman ako napasada ng jeep. Abangan mo na lang ako para makabili ulit ako sa'yo ng sampagita. Sige po Lolo Kanor, salamat po sa inyo Sige Betty, walang anuman. At pagkatapos nun, ay napatingin ako sa mukha ni Lolo Kanor. Nakangiti siya sa akin at para magaan ang loob ko sa kanya. Kaya naman, agad kong tinandaan ang itsura at plate number ng kanyang minamaneho na jeep. At nang wala na sa paningin ko yung jeep ni Lolo Kanor, ay agad na ako umuwi sa bahay. Umuwi ako ng masaya at nakangiti kasi naubos lahat ng sampagita ko at may sobra pang 100 pesos. Kaya laking tulong sa akin nun. At pag uwi ko sa bahay, ay hindi lang ako ang masaya, pati kapatid ko at si ina ay naging masaya din. Kasi kahit papano, ay may pambili kami ng pagkain at may baon pa kami ng kapatid ko kinabukasan. O anak, basang-basa ka. Sumugod ka sa ulan. Halika nga dito, bilisan mo. Magpalit ka na agad ng damit mo. O kaya maligo ka na. Baka magkasakit ka pa niyan. Sige ina, maliligo po muna ako. Masaya naman po ako, kahit nabasa ako ng ulan. Kasi napaubos ko lahat ng tinta kong mga sampagita. Sige anak, mabuti naman kung ganon. Pero sa susunod, wag mo nang gagawin to Di baling wala kang benta at wala tayong makain. Basta okay ka at wala kang sakit. Tingnan mo, basang-basa ka na. Sige na anak, ligo na dali. Magluluto na ako ng sopas para may makain tayo mamayang hapunan. Sige ina, patawad po. Sige po, maliligo na ako ina. Kaya agad na ako naligo. At pagkatapos kong maligo, ay binigyan ko ng pera si ina at pati ang aking kapatid na si Joanna. At sa akin naman, ay may natirang 30 pesos. Sapat na yon para baon at pamasahe ko bukas papunta sa school. Kinabukasan, ay sabay kami pumasok ng kapatid ko sa school. At habang nag-aabang kami na masasakyan na jeep, ay parang sinasadya ng pagkakataon kasi saktong pag-aabang namin ng oras na yon. Kasi si Lolo Kanor ang dumaan sa harapan namin ng aking kapatid, kaya agad niya kaming tinawag ng kapatid ko. At doon kami sumakay sa tabi niya sa harapan. Betty iha, halika na. Sakay na kayo. Dito na kayo maupo sa tabi ko.
At pagkasabi nun sa akin ni Lolo Kanor, ay napatingin sa akin ng kapatid ko kasi nagtataka siguro siya kung paano ko nakilala yung driver ng jeep na yun na si Lolo Kanor. At nang makasakay na kami ng jeep ni Lolo Kanor, ay agad ko naman pinakilala sa kanya ang aking kapatid na si Joanna. Joanna, si Lolo Kanor siya. Suki ko siya. Sa Sampaguita. Lagi siyang bumibili sa akin. Lolo Kanor, si Joanna, kapatid ko po siya. Kamusta ka, Iha, Joanna? Ikaw palang kapatid ni Betty. Pareho kayong maganda. Salamat po, Lolo Kanor. At ang magkakilala ng kapatid ko at si Lolo Kanor ay naging okay naman din silang dalawa. At ang magbabayad ulit ako sa kanya ay di niya tinanggap, bagkos binigyan niya pa kami ng pera ng kapatid ko na si Joanna. Tinanggap namin yon kasi pinilit niya talaga na kunin namin yun ni Joanna. At pagkababa namin sa jeep ni Lolo Kanor ay nagpasalamat kami sa kanya. Lolo Kanor, salamat po ulit ha. Ang bait mo po talaga. Sige, Iha, Betty, wala yon. Ingat kayo ng kapatid mo na si Joanna. Mag-aral kayo ng mabuti. Sige po, Lolo Kanor. Salamat po ulit. Ingat din po kayo sa pagmamaneho nyo ng jeep. Sige po, pasok na kami ng kapatid ko. Sige, Betty. Nga pala, mamayang hapon ba? Magtitinda ka ba ulit ng Sampaguita ha? Opo, Lolo Kanor. Magtitinda po ulit ako ng Sampaguita mamaya. Kasi kailangan para may makain kami at may baon sa school. Sige, Betty. Abangan mo na lang ako mamaya. Bibilan ulit kita mamayang ng Sampaguita. Sige po, Lolo Kanor. Salamat po sa inyo. Sige po, alis na kami. Papasok na kami ng kapatid ko sa school. At pagkatapos ng klase ko ng araw na yon, ay agad akong umuwi para magtinda pa ng Sampaguita. Muli kong inabangan si Lolo Kanor kung saan ko siya nakita kahapon. At makalipas ang halos 30 minutes na paghihintay ko sa kanya ay muli kami nagkita. Kaya naging masaya ulit ako kasi kahit papano ay mababawasan tinda kong Sampaguita. Halika na, Iha, sakay ka na muna. Sama ka sa akin sa biyahe ko. Medyo masakit kasi ang kamay ko. Nahihirapan na ako mag-abot ng sukle sa mga pasahero ko. Nang sabihin sa akin ni Lolo Kanor, ay di na ako nagdalawang isip pa. Kasi kahapon, nang wala akong benta, siya ang tumulong sa akin. Ngayon naman, siya ang nangangailangan ng tulong ko. Kaya dapat ko din siyang tulungan ngayon. Bilang ganti, sa ginawa niyang pagbili sa lahat ng Sampaguita ko kahapon. Betty, salamat ha. Kasi pumayag kang sumama sa akin para tulungan ako. Hayaan mo, yung natitira na Sampaguita mo, ako nang bibili niyan lahat. Para makabawi ako sa iyo ha. Tapos, bibigyan pa kita ng dagdag na pera. Kasi sinamahan mo ako sa pagpapasada ko ng jeep. Wala po yun, Lolo Kanor. Kasi kahapon tinulungan niyo din naman ako. Kaya po, binalik ko lang sa inyo ang nagawa niyong tulong sa akin. Sige, Iha, salamat ha. Ang bait mo talaga. Sana madami pang kagaya mo. At pagkasabi sa akin ni Lolo Kanor, ay hinawakan niya mga kamay ko. Hinaplos-haplos niya yon. At kasunod ng paghaplos niya na yon sa kamay ko, ay sinunod niya naman ang mukha ko. Napapikit na lang ako nun nang gawin yun sa akin ni Lolo Kanor. At maya-maya pa, pagkatapos niya yung gawin sa akin, ay bigla na siyang nagsalita. Paano, Iha? Uuwi na ako ha. Salamat ulit sa'yo kasi sinamahan mo ko sa pagpapasada ng jeep. Kita ulit tayo bukas. Etong pera mo, andyan na lahat. Pati yung bayad ko sa'yo sa Sampaguita ha. Ako naman ay napangiti na lang sa kanya at saka na ako umalis pauwi sa bahay. At pagka-uwi ko sa bahay ay nakaramdam ako ng kakaibang saya kasi kahit papano ay may tao nang tumutulong sa akin at yun ay si Lolo Kanor. At pagkalipas pa ng mga araw ay halos araw-araw na kami nagkikita ni Lolo Kanor. Sinasama niya ako sa pagpapasada niya ng jeep at ang kapalit nun ay pera. Hindi niya din ako pinaglalako ng Sampaguita. Siya na ang nagsusuporta sa akin hanggang sa ako ay makatapos ng pag-aaral sa senior high school. Kaya sobra-sobra ang pasasalamat ko kay Lolo Kanor kasi lahat ng kailangan ko at kailangan ng pamilya ko ay siya ang nagbibigay. Kasi kahit nagkatrabaho si Ina ay di pa din talaga sapat yun sa aming tatlo. Isang araw, niyaya ako ni Lolo Kanor sa kanyang bahay at yun ang unang beses niyayain niya ako sa kanyang bahay kahit 5 buwan na kami magkakilala. Betty,
Naisa na kita imbitahan sa bahay ko. Birthday ko kasi ngayon. Wala kasi akong kasama. Nakakalungkot kasi. Siguro kung sasama ka sa akin sa bahay ko para kumain at makapagkwentuhan. Baka sumaya ang kaarawan ko ngayon. Ano iha? Sasama ka ba sa akin ha? Eto, nakabili na ako ng pansit at iba pang mga pagkain natin. Sana naman iha, paunlakan mo ang pagyaya ko sa iyo ngayon. Naku Lolo Kanor, ba't di mo sinabi sa akin na birthday mo pala ngayon? Sana nakapagbigay man lang ako sa iyo kahit regalo. Wag na iha, di ko kailangan ng regalo. Ikaw lang ay sapat na. Ay ang ibig kong sabihin iha, ang pagsama mo sa akin sa bahay ay sapat na yon. Kahit wala ka ng regalo sa akin, yun lang sasaya na ako. Sige po Lolo Kanor, sasama po ako sa iyo. Total matagal man tayo magkakilala, di ba? Kaya tiwala na din po ako sa iyo at kampante ang loob ko pagkasama po kita. Sige po, halika na. Pumunta na tayo sa inyo, sa bahay mo. Sige iha, salamat ha, buti pumayag ka sa nais ko. Magiging masaya ako neto ngayon, sigurado ako. Kaya naman, agad na kami pumunta sa bahay ni Lolo Kanor. At ang ando na kami, ay nagulat ako. Kasi maayos naman palang bahay ni Lolo Kanor. Kompleto siya ng mga gamit sa bahay. At masasabi ko na di hamak na mas maayos at maganda ang bahay niya kaysa sa amin. Iha Betty, halika na. Pasok ka dito sa loob. Pasensya ka na sa bahay ko ha. Makalat kasi. Alam mo naman di ba ako lang. Mag-isa dito at wala na akong kasama dito sa bahay. Ayos lang po Lolo Kanor. Kung gusto mo po, ako na maglinis dito bukas para mawala ang mga kalat niya at dumi. Talaga iha? Sige, di ko yan tatanggihan ha. Kasi kailangan ko na talagang linisin tong bahay ko. Ang dumi niya na talaga. Pero sa ngayon, wag muna natin niya isipin. Magsaya muna tayo, kumain, at magkwentuhan na dalawa. Sige po, ganoon nga muna ang gawin natin ngayon. Para maging masaya po kayo ngayon, Lolo Kanor. Sige iha, salamat ha. Sige, halika na. Kumain na tayo. At habang kumakain na kami ni Lolo Kanor, ay napapansin ko siya na panaytingin sa akin. Lalo na sa akin makinis na mga hita. Kasi ng oras na yon ay nakasuot lang ako na miniskirt. Kaya bagyang naaaninag ang makinis kong mga hita. Ngunit, kahit gano'n naman makatingin sa akin si Lolo Kanor, ay di ko yun pinansin. Kasi nga tiwala ako sa kanya. Kasi mabait siya sa akin. At sa loob ng 5 buwan na pagtulong niya sa akin, ay di niya ako ginawa na masama. Puro mabubuti lang ang mga pinakita niya sa akin. Kaya di ko man aminin sa aking sarili, ay napamalo din sa akin si Lolo Kanor bilang isang lolo ko na. At pagkatapos namin kumain na dalawa, ay bigla siyang may tinanong sa akin. Betty, di ba? Tapos ka ng senior high school mo? Nakapag-enroll ka na ba para sa pag-aaral mo ng college? Di ba? Nais mo maging doktora balang araw? Opo, Lolo Kanor. Nais ko sana maging doktora balang araw. Kaso malabo na yung mangyari pa. Di na po ako kayang pag-aralin ni Ina. Wala po kasi kaming pera. Kaya di na po ako makakapag-aral sa darating na pasukan. Siguro po, maghahanap na lang ako ng maayos na trabaho. Para yung kapatid ko naman ang mapaaral ko. At may pangkain kami sa araw-araw. Isusuko ko na lang yung pangarap ko na maging doktora. Kasi malabo naman yung mangyari. Nang masabi ko yun kay Lolo Kanor, ay tinitigan niya ako ng mabuti. At maya-maya lang, ay saka na siya nagsalita. Iha Betty, pag nangarap ka at talagang gusto mo yun matupad, wag mong sukuan ha. Gawin mo, akong bahala sa'yo. Pag-aaralin kita Betty, hanggang sa makatapos ka ng kursong doktor. Lolo Kanor, sigurado po ba kayo? Baka magalit po sa akin ang mga kapatid mo at kamag-anak mo. Saka Lolo Kanor, saan kayo kukuha ng ganong kalaki na halaga? Mahal po magpaaral ng kursong doktor. Baka din yung kayanin yon. Wag na po Lolo Kanor. Madami kayang natulong sa akin. Kaya sobra-sobra na po yun. Kung pag-aaralin mo pa ako ng doktor, nakakahiya na po sa'yo. Mauubos pong pera mo nun. Betty, huwag ka mag-alala. Ako nang balas sa mga kapatid ko at kamag-anak ko. Di yun magagalit sa akin. Kaya wag mo nang isipin ng tungkol doon. At tungkol sa pera, huwag ka mag-alala Betty, akong bahala sa'yo. Madami na ako naipon na pera Betty. Mag-isa lang ako sa buhay, di ba? Kaya tingin ko, ay sapat yung naipon ko na yon para mapatapos kita ng kursong doktor.
Sa kasatlo naman ng jeep ko, Betty. Pwede kong ibenta ang 2 para mapag-aral kita. Kung sakaling kapusin ang ipon ko, gagawin ko yon kasi anak at apo ng turing ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Betty. Napamahal ka na sa akin, kaya gusto talaga kitang tulungan para makamit mo mga pangarap mo sa buhay. Pero sana lang, pag nakamit mo ang pangarap mo huwag kang makalimot sa kapwa mo, lalo na sa pamilya mo at sa akin. Limungin ka pa din kung saan ka galing para mas lalo kang umangat sa buhay mo at maging mas matagumpay ka pa. Nang sabihin yun sa akin ni Lolo Canor, ay napaiyak na lang ako kasi halos di talaga ako makapaniwala sa sinabi niya na yun sa akin. Kaya dahil doon, ay pinaulit ko muli sa kanya kung totoo ba yung mga sinabi niya na yun na ako ay pag-aaralin niya talaga ng kursong doktor hanggang sa ako'y makapagtapos na. Lolo Canor, totoo po ba yung mga sinasabi niyo sa akin ngayon? Hindi ka ba nagbibiro ha? Baka pwede pakiulit naman po Kasi naiiyak na po ako at nai-excite na Kasi yun po talagang pangarap ko na gusto kong matupad talaga. Kaya kung totoo nga yung sinasabi mo sa akin, tatanamin ko yan na malaking utang na loob sa inyo hanggang sa ako'y mamatay at makamit ko ang pangarap ko na yan na maging isang doktora balang araw. Oo naman, Betty. Totoo yung sinabi ko sa'yo na pag-aaralin kita ng kursong doktor. Kaya huwag mo nang itanong pa sa akin ng paulit-ulit Kasi pag sinabi ko ay gagawin ko Kaya makakamit mo ng pangarap mo sa buhay. Saka wala na akong gagawin sa pera ko, Betty. Matanda na ako at walang asawa at anak. Kaya sa tingin ko ay okay lang siguro na sa'yo ko lang ubusin ang pera ko. At least, natulungan ko isang gaya mo na may pangarap sa buhay at mabait na tao. Kaya Betty, wag mo na akong pagdudahan pa. Ako nang bahala sa'yo at sa pag-aaral mo, lahat gagawin ko. Mapatapos lang kita sa kursong gusto mo. Lolo Canor, maraming salamat po sa inyo. Di ko inaasahan na mangyayari sa akin to. Sobrang saya ko po ngayon. Naiiyak na po ko kasi mangyayari na din yung mga pangarap ko dahil sa inyo. Kaya ngayon pa lang, sobra-sobra ng pasasalamat ko sa iyo. Kaso paano po yan? Magtatanong po yun si Ina sa akin kung sino magpapaaral sa akin. Kasi alam ni Ina na wala namang kaming pera. Kaya malabong makapag-aral ako ngayong pasukan. Lolo Canor, ayaw ko kasing ipakilala kayo kay Ina. Kasi baka mamaya, kung anong isipin niya sa atin, di ba? Ayaw ko pong mabayadan kayo ng masama at pag-isipan ni Ina ng masama kasi mabait. Kayo sa akin at lahat ginagawa mo para sa akin, para sa ikakabuti ko po. Kaya Lolo, yun pong inaalala ko ngayon. Paano po yan? Yun bang iniisip mo, Betty? Ako nang bahala doon. Sige, ganito na lang gagawin natin Papalabasin na lang natin na nakakuha ka ng scholar sa isang foundation at akong pupunta sa bahay nyo para ipaliwanag yun sa kanya. Siguro naman, lulusot na yun, di ba? Magpapanggap ako na ako yung taga-foundation. Sa tingin ko ay lulusot na yun sa ina mo. At sa tingin ko ay maniniwala na siya sa alibay na yun at sa plano natin na yun, di ba? Sige po, Lolo Canor. Gawin na lang ang gawin natin. Parang okay nga po yun. Sa tingin ko ay obra na yun kay Ina. Di naman mahilig magtanong si Ina sa akin kasi may tiwala naman siya sa akin. Sige Betty, okay na tayo Maayos ng usapan nating dalawa. Masaya ka ba ngayon Betty? Opo Lolo Canor, sobrang saya ko po ngayon. Kaya maraming salamat po Lolo, pwede ko ba kayong yakapin ngayon? Sige Betty, yakap lang pala Halika dito, nang mayakap na kita na mahigpit. At pagyakap ko kay Lolo Canor, ay damang-dama kong haplos ng kanyang mga kamay sa aking likodan. At yun, ang unang beses na naramdaman ko yon, yung yakap sa akin ay isang lalaki na ubod ng higpit. At maya-maya lang, habang magkayakap kaming dalawa ni Lolo Canor, ay bigla na lang siyang nagsalita. At eto, ang sinabi niya sa akin, Iha Betty, nagka-boyfriend ka na ba Lolo Canor, wala pa po ako naging boyfriend kahit isa. Ba't yun naman po sa akin natanong ang bagay na yan? Nang itanong ko yun kay Lolo Canor, ay di siya nagsalita. Nakatingin lang siya sa akin at pinagmamasdan niya ang aking cute na mukha. At maya-maya lang ay natulala ako sa ginawa ni Lolo Canor sa akin kasi bigla niya na lang akong tinuka sa aking labi. Kaya dahil doon ay napatingin ako kay Lolo Canor. Ngunit nang gawin niyo yun sa akin ay di naman ako nakaramdam ng galit sa kanya.
Bagkus, parang natuwa pa ako. Kasi pakiramdam ko ng oras na yon ay gusto ko nang pumayag. Sa nais niyang mangyari, yun na yung paligayahin niya ako. Kasi alam ko naman na dati pa na may pagtingin sa akin si Lolo Canor. Ngunit, tinatago niya lang yun sa akin. Siguro ayaw niya na lumayo ako sa kanya kasi malamang iniisip niya pag nalaman ko na may gusto siya sa akin ay lalayuan ko siya. Ngunit ako, matagal ko nang alam na may pagtingin sa akin si Lolo Canor kaya ganoon na lang ako kahalaga sa kanya. Di naman kasi ako manhid para di ko yun maramdaman. At pagkatapos to kain ni Lolo Canor ang aking labi, ay napangiti siya sa akin at saka siya nagpasalamat sa akin. Betty iha, salamat kasi pinayagan mong nais ko. Salamat at di ka nagalit sa akin. Betty, alam mo bang mahal na mahal kita? Higit pa sa iniisip mo. Di ko alam pero bigla ko lang siyang naramdaman Alam ko mali ito kasi ang layo ng pagitan ng mga edad nating dalawa. Pero, di ko talaga kayang pigilan ang pagmamahal ko sa'yo. Sana Betty, huwag kang magalit sa akin. At huwag kang lumayo sa akin Kasi pag ginawa mo yon, malulungkot ako iha. Hahanap-hanapin kita. Nang madinig ko yon kay Lolo Canor, ay bigla ko na lang siyang niyakap. At bigla ko lang siyang natuka sa kanyang labi. At ng oras na yon, ayun na, ang naging hudyat para magawa na ni Lolo Canor ang kanyang nais na gawin. At napansin ko na parang may namaga sa akin na parang sugat. Ngunit, dead mo na lang kasi di naman siya masakit. At pagkatapos akong mapalagan ni Lolo Canor ay ang saya-saya niya. Pero, ako din ang lubos na naging masaya kasi kakaibang pakiramdam ang naranasan ko ng oras na yon. Kahit nasaktan ako, ay nasiyahan naman ako sa nangyari na yon. At nang sandaling yon, ay inamin ko na kay Lolo Canor na mahal ko din siya. Lolo Canor, mahal ko po kayo at ayaw kong magkahiwalay tayo. Pumayag po ako sa nais nyo na yon kasi mahal ko na din kayo at di ko na yun kayang itago pa sa'yo. Talaga ba Betty? Totoo ba yung sinasabi mo sa akin ngayon Opo, totoo po yun. Di naman ako papayag sa nais nyo na yun kanina kung di ko kayo mahal, di ba? Pero sana Lolo Canor, ang pakiusap ko lang sa'yo ay sana wala mo na makaalam sa atin mo ng dalawa ito. Baka kasi mamaya, malaman to ni Ina, lagot ako doon. Ayaw niya pa kasi na magkaroon ako ng boyfriend. Sige Betty, naiintindihan kita. Sige, payag ako sa gusto mo na yan. I love you Betty. Mwah. At ang araw na yon, ay nakadalawa si Lolo Canor. Kahit may edad na siya, ay malakas pa din siya. At masasabi ko na masaya ako sa ginawa niyang pagpapaligaya sa akin. Kasi, talagang todo bigay siya. Pag ginagawa niyang bagay na yon, yun ay ang paligayahin ako. At ang matapos na kami, ay sabay kaming nakatulog na magkayakap. At ang magising kaming dalawa ay gabi na. Iha Betty, gising na. Gabi na. Baka hinahanap ka na sa inyo ngayon. Ayusin mo na yung sarili mo, dali. Sige po Lolo Canor, 8:00 na pala ng gabi. Napasarap pong tulog natin. Pareho po kasi tayong napagod Oo iha, napagod ako ng sobra. Lalagnatin ata ako. Pero okay lang. Naging masaya naman ako sa araw ng kaarawan ko. Kasi dahil yun sa'yo. Salamat sa'yo Betty Sige na, umuwi ka na. Kita na lang tayo bukas Nga pala, kailan mo ba balak magpa-enroll Nang maibigay ko na sa'yo yung bayad sa pang-pa-enroll mo. Sa 1 linggo, kailangan ko na magpa-enroll. Kasi baka mahuli ako sa pasukan. Kaya dapat makapag-enroll na ako sa paaralan na yon. Sige Betty, bukas magkita tayo. Ibibigay ko sa iyo yung pera na pang pa-enroll mo. Nga pala, etong 10,000 pesos, kunin mo na. Allowance mo yan Bumili ka ng gusto mo ng mga damit at sapatos. Pati kapatid mo ay bilhan mo na din Lolo Canor, masyadong malaki itong binigay niyo sa akin ngayon. Sobra-sobra po ito Lolo. Bawasan niyo po ito. Di na Betty, sa'yo yan lahat. Kunin mo na yan. Kung tutuusin yung binigay mo sa akin kanina, walang katumbas yun na halaga. Kaya nga binigyan kita ng ganyang pera. Kasi masaya ako ngayon. Ako kasing unang nagpasaya sa'yo. At nagpaligaya. Kaya dapat lang na mapasaya din kita sa pamamagitan ng binigay ko sa'yo ngayon. Lolo Canor, makakasama lang kita. Masaya na ako.
Kaya di nyo na ako kailangan pambigyan ng ganito. Saka sa loob ng halos 6 na buwan na magkakilala tayo, naging mabait kayo sa akin. Kaya yun, di ko lang din namalayan na mahal ko na pala kayo. Sige Betty, masaya ako sa sinabi mo na yan sa akin ngayon. Sige na, kunin mo na tong pera at umuwi ka na. Mag-iingat ka. Tatawag na lang kita ng taxi para makauwi ka agad sa inyo. Sige po Lolo Kanor, salamat po sa inyo. Ang bait mo po talaga. At pagkatapos nun, ay nakauwi na nga ako ng bahay ng masaya. Ngunit, naramdaman ko na lang na parang nagkasugat ako kasi may naramdaman ako na sakit at kirot pag ako'y lumalakad na. Di ko na lang yung pinansin kasi kaya ko naman ng pakiramdam na yon. Inisip ko na baka wala lang yon at natural lang yon. At habang ako'y nakahiga na, ay kakaibang siyang naramdaman ko at pakiwari ko ay nahanap-hanap po ang yakap ni Lolo Kanor sa akin at ang kanyang pagtuka sa akin. Kinabukasan ay maaga akong gumising para magkita kami ni Lolo Kanor kasi yun ang araw na ibibigay niya sa akin yung pera pang pa-entro ko sa school na aking papasukan. At na magkita na kami ni Lolo Kanor ay agad niya yun sa akin inabot. Malaking halaga yon at sa tingin ko ay sobra-sobra yon upang makapag-enroll pa ako. At ang maibigay na yun sa akin ni Lolo Kanor ay nag-usap na kaming dalawa na gawin na namin ang aming plano na magpapanggap siya na taga-foundation para ako'y makapag-aral at para di maghinala sa akin ang aking ina kung paano ako makakapag-aral sa kolehiyo bilang isang doktora. Naging maayos naman ang naging usapan ni Lolo Kanor at ng aking ina at sa tingin namin ay di siya naghinala kasi pumayag naman siya at siya'y natuwa pa kasi matutupad ko na daw ang aking mga pangarap. At pagsapit ng enrollan ay sinamahan ako ni Lolo Kanor sa school kasi sa totoo lang di ko pa alam kung paano mag-enroll sa kolehiyo. At ang matapos kami magpa-enroll ni Lolo Kanor ay naging maayos naman yon. Kaya sobrang saya ko ng mga sandaling yon. At bago kami umuwi ay niyaya muna ako ni Lolo Kanor na mamasyal kami sa mall para maibili niya ako ng aking mga kailangan. At pagkatapos namin mamili ay niyaya ko naman siya manood ng sine kasi pangarap ko yon. Paano sa buong buhay ko, di ko pa naranasan na manood ng sine at nang nasa loob na kaming dalawa ay agad ko siyang niyakap kasi nilalamig ako noon kasi di naman ako sanay dahil sa lakas ng aircon doon. At nang nagsimula ng palabas ay nagsimula din gumalaw at kumilos si Lolo Kanor at ang oras na yon ay napaligaya niya ako doon. Kaya naman pareho kaming naging masaya lalo na si Lolo Kanor. At pagkatapos ng tagpong yon ay nagpasya na kaming umuwi na dalawa kasi paggabi na din yon. Ngunit bago ako ihatid ni Lolo Kanor sa aming bahay ay dinala niya muna ako sa bahay niya kasi doon na daw muna kami kakain ng dalawa. Ngunit pagkatapos namin kumain ay muli na naman siyang humirit ng isa sa akin. Pinagbigyan ko naman siya kasi mahal ko naman si Lolo Kanor at nang sandaling yon ay si Lolo Kanor na ang nagmay-ari sa akin at hindi na din ako tumingin pa sa ibang lalaki kasi ang mahalaga sa akin ngayon ay mahal ko siya at yung pangarap ko na makatapos ng isang doktora. Kaya wala na akong pakialam kung malayong age gap namin ni Lolo Kanor. Ang mahalaga ay nasa tamang edad na ako at alam kong aking mga ginagawa noon. At paglipas sa mga taon ay naging malalim pa ang naging samahan namin ni Lolo Kanor. Minahal ko na din siya ng sobra at hanggang sa dumating na sa point na ayaw ko nang humiwalay pa sa kanya kasi sa kanya ko nakita ang tunay na pagmamahal ng isang tunay na lalaki. At sa awa ng Diyos ay nakapagtapos na ako ng kursong doktora at ako'y nakapasa naman sa board exam. Kaya isa na ako ngayon ganap na doktora. Ngunit ang tagumpay ko na yon ay may kapalit pa na lungkot at sakit. Kasi aaminin ko ng sandaling ako'y busy sa pagre-review ay nawalan talaga ako ng oras kay Lolo Kanor. Kaya yun sigurong dahilan para magkalapit sila ng aking kapatid na si Joanna. Kasi isang araw, binala kong surpresahin si Lolo Kanor. Kasi nga, itong mga nakaraang linggo ay naging busy ako at di na ako nagkaroon ng time sa kanya. Kaya nang matapos ng lahat ng dapat kong ayusin, ay nagpa siya akong bisitahin siya sa kanyang bahay. Ngunit pagpunta ko doon sa bahay ni Lolo Kanor, ay nakita ko sila ng kapatid ko na si Joanna. Pinapaligaya siya ni Lolo Kanor
sobrang sakit ng maaktuhan ko silang dalawa. At doon ko napagtanto na kaya pala itong mga nagdaang araw ay napansin ko si Joanna na panay alis at madalas may mga bago pa siyang damit at cellphone. Yun pala, may relasyon na sila ni Lolo Canor. Kaya naman, nasaktan ako ng sobra sa nasaksihan ko na yon. Kaya sa galit ko, ay nasa bunutan ko ang kapatid ko na si Joanna. Agad naman yung inamat ni Lolo Canor kasi ayaw niya magkasakitan kaming dalawa ng aking kapatid. Betty, sandali lang. Uminahon ka. Huwag kang magalit sa kapatid mo. Ako ang sisihin mo sa nangyaring ito. Oo nga Ate Betty. Huwag ka na magalit sa akin. Patawarin mo na ako. Malungkot lang si Lolo Canor nun. Kaya niya nagawa ang bagay na to. Aaminin ko. Nasilaw ako sa mga binigay niya sa akin. Kaya yun, di na. Ako nakatanggi sa kanya. Saka ate, malungkot daw siya. Kasi wala ka na daw oras para sa kanya. Busy ka daw lagi. At hindi mo na daw siya nabibisita dito. Kaya yun, di mo din siya masisisi sa mga nangyaring ito. Ate, patawarin mo ako. Patawarin mo kaming dalawa ni Lolo Canor. Oo nga Betty, patawad sa nagawa ko. Ginawa ko lang naman ito kasi miss na kita. At ang lungkot ko, si Joanna ang madalas ko na nakakausap kesa sa'yo. Kasi nga lagi kang busy. Kaya Betty, patawarin mo na kami ng kapatid mo. Di namin sinasadya ito. Ikaw ang mahal ko Betty. Ikaw lang. At wala nang iba pa. Nang sabihin ni Lolo Canor sa akin, ay di na ako naniniwala pa sa kanya. Kaya nagpasya na lang akong hiwalayan siya. Alam ko mali yun. Kasi may utang na loob ako sa kanya. At yung utang na loob na yon ay sobrang laki. Kaya habang buhay ko yung tatanamin sa kanya hanggang sa ako'y nabubuhay pa. Sige total, kayong dalawa naman ng kapatid ko ang nagkakamabutihan. Magpapaubayan ako sa inyong dalawa. Magsama kayo. At salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin Lolo Canor. Kasi nang dahil sa'yo, ganap na akong doktor ngayon. Hindi ko yun makakalimutan. Sige na, magsama kayo ng kapatid ko. Teka Betty, wag kang umalis. Ikaw ang mahal ko. Betty, patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Wag kang umalis Betty. Kahit anong awat at pagmamakaawa sa akin ni Lolo Canor, ay di ko siya pinakinggan at hindi ko na siya pinatawad. Kaya di ko siya pinansin. Umalis ako nang may sama ng loob sa kanya at sa aking kapatid na si Joanna. Betty, dito ka lang. Pakiusap. Sige, pag umalis ka, magpapakamatay ako ngayon at hindi mo na ako makikita pa kahit kailan. Kahit nagbanta si Lolo Canor na gano'n ang gagawin niya, ay di ako natinag. Umalis pa din ako at iniwan ko silang dalawa ng aking kapatid dahil sa galit ko sa kanilang dalawa kasi di ko akalain na pati kapatid ko ay tataluhin pa ni Lolo Canor at maging kapatid ko naman na si Joanna ay di ko din inasahan na ako iisahan niya para makuha niya yung mga gusto niyang material na bagay mula kay Lolo Canor. At pag alis ko sa bahay ni Lolo Canor ay grabe ako nasaktan kasi sa totoo lang, minahal ko din naman talaga si Lolo Canor. Kahit magkaiba ang edad naming dalawa at medyo may kalayuan talaga yon. Di dahil pinag-aral niya ako, bagkus mahal ko talaga siya at di ako nasilaw sa mga binigay niya sa akin na pera at mga luho na kung ano-ano pa. At di pa man ako nakakaliw ng gusto sa bahay ni Lolo Canor ay nadinig ko na nag-ring ang aking cellphone. Pagtingin ko, kapatid ko yung tumatawag sa akin. Di ko yun pinansin kasi dahil sa aking galit sa kanila ni Lolo Canor. Kaya muli kong nilagay yung cellphone ko sa aking bag at saka na ako tuluyang lumayo sa bahay ni Lolo Canor. At nagpunta ako sa lugar na tahimik at walang ganong masyadong tao. Doon ako nagpalipos ng sama ng loob hanggang sa sumapit ng gabi. At pag-check ko sa cellphone ko ay ang daming missed calls at messages sa akin ni Joanna. Kaya dahil doon ay napilitan na akong basahin yung mga text sa akin ng kapatid ko na si Joanna. Pag-check ko sa mga yon ay nabigla ako sa aking nabasa kasi patay na daw si Lolo Canor at inatake daw ito sa puso dahil sa sama ng loob at lungkot. Kaya naman, nagmadali agad ako kung saan nakaburol si Lolo Canor at doon ko na napag-alaman na totoo nga yun. Kaya dahil doon ay napaiyak ako ng sobra kasi di ako makapaniwala sa nangyari na yon. Agad ako nakita ng aking kapatid kaya agad na akong hinarang
para kausapin niya. Ate Betty, huwag ka nang tumuloy doon. Baka makita ka pa ng kamag-anak at kapatid ni Lolo Kanor. Baka ikaw pang masisin nila. Kaya ate, dito na lang tayo pakiusap. Nga pala ate, kung sinagot mo lang yung tawag ko sa'yo kanina, siguro buhay pa si Lolo Kanor at baka nasalubong mo pa ang buhay niya. Yung unang tawag ko sa'yo kanina, yun yung panahon na inatake na siya sa puso. Pero ate, anong ginawa mo? Di mo naman sinagot eh. Ate, wala na si Lolo Kanor. Ang bait niya pa naman. Kaya nakakalungkot din ate Betty. Ba't kasi di mo sinagot ha ate? Yan tuloy, wala na siya. Patay na siya. Nang sandaling madinig ko yun kay Joanna, ay nasisi kong aking sarili. Kasi kung sinagot ko nga naman, yung tawag niya na yon, ay malamang na isalba pa namin yung buhay ni Lolo Kanor. Naligtas ko sana siya. Kaya naman, halos sisihin ko ang sarili ko sa nangyari na yung kay Lolo Kanor. Kasi kung sino pa yung taong nagpaaral sa akin bilang isang doktor, ay siya pa yung di ko naligtas sa kapahamakan nang ako'y kailangan niya. Kaya ng oras na yon, ay halos magulgul ako ng malakas na iyak at nawala na ako sa aking sarili. Kasi kahit magsisiman ako ay huli na, kasi di ko na maibabalik pa yung buhay ng taong nagbigay kulay sa aking buhay at yung taong nagpaaral sa akin. Kaya naman, humingi na lang ako ng tawad kay Lolo Kanor at sa aking kapatid na si Joanna. Nagkapatawaran naman kami ng aking kapatid at naging okay ulit kaming dalawa. At ang mailibing na si Lolo Kanor ay doon lang namin siya pinuntahan ng kapatid ko kasi nga di pa naman kami napakilala ni Lolo Kanor sa kanyang mga kapatid at kamag-anak kasi gusto niya ng tahimik na buhay. Inisip niya kasi yung kalagayan ko at kaligtasan para maging normal pa din daw ang aking buhay. At habang nasa harapan kami ng kapatid ko sa puntod ni Lolo Kanor, ay muli akong humingi sa kanya ng tawad. At pinagsisihan ko din yung araw na di ko siya pinatawad nang siya'y nakikiusap sa akin na wag akong umalis. At pinasa Diyos ko na lang na sana magkita pa kami ni Lolo Kanor balang araw para ako ay makihingi sa kanya ng tawad ng personal. At maya-maya lang, habang humingi ako ng tawad kay Lolo Kanor, ay may inabot sa akin ng kapatid ko na si Joanna. Isang sobre ito. Kaya naman, agad ko yun binuksan. Pagbukas ko nun, ay isang cheque yon na nakapangalan sa akin at nagkakahalaga yon ng 2 milyon at kalakip nun ng isang sulat. Agad kong binasa yung sulat at nang mabasa ko yon, ay halos lumubog ako sa aking hiya at awa kay Lolo Kanor. Kasi kahit nakagawa siya sa akin ng kasalanan nun, ay ako pa din ang nasa isip niya. Kaya naman, panghihinayang aking naramdaman nun kasi talagang mahal ako ni Lolo Kanor ng sobra. Kahit siya ay nagkasala sa akin at ako'y pinagtaksilan niya. Lubos ako nasaktan doon sa dahilan kapatid ko pa. Kasi ang ginawa niyang pamalit sa akin. Ngunit kahit ganon, ang naging katapusan ng relasyon at buhay ni Lolo Kanor ay naging masaya pa din ako. Kasi alam ko sa sarili ko na naging tapat ako sa kanya at siya'y aking minahal talaga. O aaminin ko, may pagkukulang din ako sa kanya kasi nawalan ako ng oras sa kanya. Ngunit may dahilan naman kasi yon, kaya alam ko kung nasan man si Lolo Kanor. Ngayon ay mauunawaan niya ako at alam ko ay mapapatawad niya din ako kasi mahal namin ng isa't isa. At pagkatapos kong humingi ng tawad sa harap ng puntod ni Lolo Kanor, ay inayaan ko muna ng kapatid ko na mapag-isa sa harapan ng puntod ni Lolo Kanor kasi nakausap sa akin ng kapatid ko na si Joanna na iwan ko daw muna siya saglit doon para makahingi din siya ng tawad. Pinagbigyan ko naman siya kasi alam ko na napamahal din ang kapatid ko kay Lolo Kanor. At pagkalipas ng ilang mga minuto ay tinawag na ako ng aking kapatid. Sabay na kami nagpaalam kay Lolo Kanor at kami ay nagpasalamat sa kanya ng sobra sa lahat ng mga naitulong na sa aming dalawa ng aking kapatid na si Joanna. At yung kalahati ng pera na binigay sa akin ni Lolo Kanor ay nagpa siya akong i-donate na lang yon sa charity para makatulong yon sa mga nangangailangan ng kapuspalad. At yung kalahati naman ay binigay ko sa kapatid ko at sa aking ina. At paglipas pa ng mga taon ay naging matagumpay naman ako kaya naging magandang buhay namin at nakapagpundar ako ng bahay, lupa at sasakyan.
Kaya masayang-masaya si ina at ang aking kapatid. At bago ako ikasal sa aking boyfriend, na kapwa ko din naman na doktor, ay nagpa siya akong pumunta sa puntod ni Lolo Kanor para ako ay magpaalam sa kanya na ako'y mag-aasawa na at lalagay na sa tahimik. Lolo Kanor, kamusta po? Andito ulit ako sa harapan nyo. Nais ko sana magpaalam sa inyo. Ikakasal na ako next month. Sana po ay di kayo magalit sa akin ha. Gusto ko na po kasi magkaanak at bumuo ng isang pamilya. Lolo Kanor, salamat po ha. Kayo ang naging daan para maging matatag ako sa hamon ng buhay. At kayo din ang dahilan kung bakit isa na akong ganap na doktora ngayon. Lolo Kanor, hindi ko kayo makakalimutan hanggang sa ako'y tumanda na at mamatay. Alam ko balang araw, magkikita ulit tayong dalawa. Paalam Lolo Kanor, marahil, eto nang huling punta ko sa iyo dito. Aalis na po ako ha. See you again Lolo Kanor. I love you po. At pagkatapos ng isang nakakaiyak na pagpapaalam ko kay Lolo Kanor, ay umalis na kami ng aking magiging asawa na si Ben. Oo, alam na magiging asawa ko ang tungkol kay Lolo Kanor. Sinabi ko kasi sa kanya lahat ang tungkol sa nakaraang naming dalawa ni Lolo Kanor. Tanggap naman yun ni Ben at alam ko, mahal na mahal niya ako. Kaya naman, minahal ko din siya ng sobra. At ako po si Betty, dating tindera ng Sampaguita at ngayon ay isa ng ganap na doktora. Signing off. At sana po ay naibigan yung istorya ng aking buhay. Naghirap, nasaktan, at lumaban sa hamon ng buhay. So ayun, tapos na yung full story natin. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po. Bye-bye.